Mga kapamilya niya na mga nagbagang balita sa News Patrol karong adlaw. Padayon ang hot pursuit operation batok sa mga rebelding New People's Army na responsable sa pagpandagit sa 5 ka mga sundalo sa 60th Infantry Battalion sa Paquibato District, Davao City. Ani ang report ni Paul Palacio. 5 ka mga sundalo ang gidagit sa mga rebelding NPA dihang naharang sa mga rebelde sa Sitio Lubas, Barangay Paquibato proper Lunes sa hapon. Gikumpirma sa 10th Infantry Division gikan sa usa ka meeting sa Panabo City alang sa feeding program ang mga sundalong sila First Lieutenant Neven Canitan, Corporal Manny Quezon, Private First Class Ronald Gura, Private First Class Bernie Padilla, Private First Class Donato Estandia ug Private Martiniano Pasigas Jr. Pauli na unta sa ilang kampo sa Barangay Mapula sakay sa motorsiklo ang mga sundalo diyang naharang sa mga rebelde. Nakamatikod si First Lieutenant Canitan nga nag-checkpoint ang mga NPA. Mao nga mikanaog kini sa motor ug misibat diretso sa kampo sa sundalo sa Paquibato proper nga maoy nakasaysay sa panghitabo. Wala ba ito sila armas, wala sila kapasidad ka musukol. So, violation na po ito sa karel. But ever since, wala magiging sila wala sila nag-adhere sa karel. Sakop sa PIDUP team sa 60th IB ang gipang dagit. Ubos sila sa operational control sa 69th IB. Kaya wala may mga armas to sila, nakasibilyan raman to sila. Nanganaog, wala yung mga armas. Sakay lang o gabal-habal pabalik. Gihikay na sa Davao City Police ang kasong serious illegal detention batok sa mga rebelde. Pwede siyang mapailan ng serious illegal detention because that's abduction. Serious illegal detention. Gikondena di Davao City Mayor Sara Duterte ang nahitabong pagpangdagit. Mao na ito ang permi na ginasulti, gina-emphasize sa ato ang kasundaluhan and ginapaabot dito sa mga NPA na kung sa may pagbangi nila sa trabaho sa military o sa ilahang kausa, dili lang apilon o hilabtan ang mga civilian. Grupo ni Ryan Pitaw, anak ni Leoncio Pitaw sa Pulang Bagani Company 1 ang nagdagit sa PIDUP team sa mga sundalo. Giaprobahan sa Regional Land Use Committee ang gilatag nga Comprehensive Land Use Plan sa Davao City. Apil sa plano ang pagpangita og sulbad sa landslide ug baha sa syudad. Ubos sa revised Comprehensive Land Use Plan sa Davao City gikan tuig 2013 hangtod 2022. Doon na mga lugar sa Davao City nga istriktong dili papuy-an kay delikado sa baha ug landslide. Sama sa Talomo District nga dunay mga lugar nga duol sa sapa ug dagat, dili nahatagan og permit nga makatukod og balay hilabi na kung sagad kini ginabaha. We would like to protect our people from dangers sa flooding. Then at the same time, kini mga landslide areas. So we are going to be limiting the development of that area. Sa bagong ordinansa, nakatutok sa bang lokal nga gobyerno sa pagpreserba sa water sources sama sa Baguio District kung asa naa dinhi ang daghan sa mga aquifer. Samtang himuong cultural tourism zone ang Marilog District kung asa sagad nagpuyo ang mga indigenous people. We would like to have cultural villages to showcase the culture of our IPs. It is high time that we learn from the IPs. Ang poblasyon area nga gikonsiderang Central Business District, mas palambuon pa ang mga commercial establishment pero kinahanglang sundon og maayo sa mga negosyante ang pagbutang og mga flood control systems aron dili makadugang sa problema sa baha sa downtown area hilabi na kung ting-ulan. Sa karon, dunay 244,000 hectares ang Davao City. Pinakadakong porsyento ang agrikultura og natural forest area. Dako sabang porsyento ang lugar nga peligroso sa landslide ug pagbaha. Mag-work ng climate change no gusto nato magpabilin to atong forest cover protection and kadtong sa agricultural areas nato because mo ni ang strength sa Davao City, so dapat protektahan siya. This is the legacy of the mayor para sa Davaoenyo na nakahimot ang usa ka plano na pwede nato masundan kay kining plano na ni dili man ni this is not political but it is developmental. Napakita nato unsay mga priorities sa tanang Davaoenyos sa plano na nis. Human gilatag ang revised land use plan, giaprobahan kini sa RLUC o gikatakdang i-endorso na sa HLURB Anbank. Hernal Tokmo, ABS-CBN News.
Nagbahad na og dakong rally ang transport group nga Transmission Piston sa Davao City kung ipatuman ang anti-smoke belching ordinance sa syudad. Sumala ni Adil Gonzaga, dugang sa problema sa mga driver ug operator ang pagpatuman sa ordinansa. Kay kung madakpan nga smoke belcher ang gimanehong sakyanan o gabuga og itom nga aso ang tambutso, dunay multa nga 1,000 ka pesos. Tumong sa ordinansa nga maminusan ang polusyon sa kahanginan gikan sa aso sa tambutso sa mga sakyanan. Ubos sa ordinansa magmugna og anti-smoke belching unit nga manakop sa mga violator. Ang anti-smoke belching ordinance ipatuman karong Hunyo 25. Pangit gunaw-naon sa pagtikang sa mass transport na ang mga yanong operator driver madislocate silang pagpanginabuhi. Dismayado mi diya nga bahin mo nang nagpatawag mi usa ka press conference para ipaklaro na mo dili mi supak sa palisi para protektahan ang environment. So kani siya usa kini ka pagpakurat ngadto sa ato ang mga driver o operator nga numan nga i-implementar man gyud nila kining anti-smoke aron ba makambyuan, aron ba malisod-lisoron na atong katawhan. Problema sa baha ug drainage system ang usa sa tutukan ni Davao City Mayor-elect Rodrigo Duterte. Labi na kay nagsugod na sabang tig-ulan. Ani ang report ni Danjo Revilla. Nagpuyo din ni kilid sa Sapa sa Teachers Village MJR Matina Aplaya, Davao City, si Isabelita Katamura. Kung makusog ang ulan, perming ginabaha ang ilang lugar. Bisag naa sa kaduhang andan ang ilang balay. Kulbaan mi. Siyempre kay kasi kuan mi mabungkag among balay kay na kuan naman di ang pader na bungkag naman katungkang liyong. Permisab ginalunupan ang balay ni Perlita Lagroma. Niadtong miaging semana lang, lampas tao ang tubig sa ilang lugar. Ginasulod na lang sabdaan nila sa cellophane ang ilang gamit. Apil na kining mga pangsugnod ug uling aron dalirang maal sa panahon sa pagbaha. Problema. Dako man ang tubig. Kuan kanang daghan pong mga basa. Tungod sa padayong problema sa baha, misaad si Mayor-elect Rodrigo Duterte nga tutukan niya ang programa sa drainage system. I think climate change is something which we cannot prevent anymore because the change is already here. What we can do is to mitigate ang danyos, ang damages and lives and properties. Niadtong miaging semana lang, gibaha na sabang pipila ka mga barangay sa syudad human sa pagbundak sa kusog nga ulan. Danjo Revilla, ABS-CBN News. Bulan sa Hunyo magsugod na og trabaho ang 17th Council. Busa gihikay na ang mga opisina nga gamiton sa mga konsehal. Sa unang adlaw karong Hulyo, mo-assume na ang 17th Council. Busa, pulihan na ang unom ka mga outgoing councilor. Matod ni Charito Santos, sekretary sa Sangguniang Panglungsod, dunay nagapangutana nga incoming councilor bahin sa ilang room assignment. Base sa House Rules No. 25, ipaagi sa bunotay ang pagpili sa mga opisina sa mga midaog nga kandidato. I would be making consultations with our leaders regarding when to conduct the raffle and how, although yung raffling per se, raffle lang man siya, no? But they might be coming up with some, baka may mga arrangements sila. Unom ka mga konsehal ang outgoing nga sila Dante Apostol, Arnulfo Cabling, Conde Baluran, Emmanuel Galicia, Jackson Reyes ug Pilar Braga. Sa opisina ni outgoing councilor Dante Apostol, giplastar na sa iyang staff ang mga office equipment na ilang ibilin sa SP, upat ka computers, mga printer, TV ug daghan pa ang i-account sa property custodian sa SP. I-account sabog balik ang mga government-owned vehicles. Pero mas nagol ang staff ni ining si Paul Zabanta kay hasta siya mawadaan na sabog trabaho. Sayang ay sa tagal na serbisyo napoy ma-applyan na ano gyapon sa mong trabaho. Okay lang. Mamingaw po ay mamiss ni mga SP at yung mga ano dire paperworks, mga ano sa taas, mga tao. Hinay-hinay na sab nga nahipo sa staff ni Conde Baluran ang ilang gamit sa opisina. Human sa oath-taking karong Hunyo 30, mupuli ang mga midaog nga mga kandidato. Hernal Tokmo, ABS-CBN News. Gikumpirma ni Davao City Mayor Sara Duterte nga gitanyagan siya og pwesto ni Secretary Mar Rojas sa DILG. Pero wala niya kini gidawat human siya misaad nga dili siya modawat og posisyon sa gobyerno, mapalokal man o nasyonal. Ang
Gawas kang Mayor Sara Duterte kang hinumdumang gioferan sab og posisyon si Vice Mayor Rodrigo Duterte ni Secretary Rojas. Kutob Hunyo 30 na lang ang termino ni Mayor Sara Duterte. Ubalik siya sa trabaho isip abogada sa iyang law office. Anyway, di man po wala, I have no intention of working sa national government. I do not want to shuttle between Davao City and Manila. Mga kapamilya, ito sa sayro ng mga isyu og komentaryo diha sa DXAB 1296, kauban si Paul Palacio ug Alan Abayes. Banat sa komentaryo! Granada. Good morning. Good morning, Hernel. Mayong buntag, Mindanao. Nanampiling ko kay nadismaya ko kay naanapoy kuan. Naanapoy 5 ka sundalo nga gidagit sa mga rebelding NPA. Kasigurado ba ka Paul nga rebelding NPA ito? Based sa report nila dito. Okay. Kinsabay mag-checkpoint sa dalan ngang i-checkpoint nila sundalo. Kung nakaila to si Teniente Kanitan na sundalo to, dito maambak sa motor, dito magparapil og dagan adto sa kampo. So tan-aw niya na sense na niya nga ang nag-checkpoint is NPA, misipat na lang yun siya. Ang uban siguro po mauni karon wala ka problema. Well, nanata din hino kung ugaling na sa kamot sa mga rebuilding grupo sakop ni sa Pulang Bagani Command as per the report no ni Lieutenant Kanitan. Katong nakaambak nga naghanap atong mga gas-gas no murag gikoso-kosos di mo yung pungkol na siya. Pero ang ato din higaron nga di mo dawat sila Paul og kanang abduction. Unsay ilahang gusto nga termino? Prisoners of war. Naaba na naka-stipulate sa Karil? Well, murag siguro na. Ang question na mo din alang sa mga sugyan do Gaminaw, nangita di may libro sa Karil. Ug kinsa mga signatories diri sa Karil. Basin og kana ganing nakalimot na ba ang usag parte. Tama ba ba ni? Ipakita na. Mao na ang ato ra siguro mo sa mga nipis man gani. Pero naa diri ang nagpirma si Luis Alandoni, ang chairperson sa National Democratic Front Negotiating Panel. And then, ang witness ani si Joma Sison, ang Chief of Political Consultant sa NDFP Negotiating Panel. Panahon pa rin ni Ambassador Howard D. o ang witness ani si Jose De Venecia, ng atong Speaker of the House. Na mugna ang kining libro sa Karil. Pero, kinsa may nagatuman lamang nini. Number 1, ang kining landmine. Gibutan din dili na magamit og landmine ilabi na sa kining balaod sa gubat atong isgutan. Pero kinsa ang kanunay mabuthan og landmine? Ang mga sundalo. Ang mga sundalo lang gyapon. Well, mayingon ta og wala man daw ni na-appeal sa gipirmahan daw nila kay improvised explosive device man ni. But still landmine man lang gyapon na. Ang ingon sa sundalo kay any forms of landmine. Pero ang gitamod po sa sundalo kining granada wadon ang granada. Wadon ang granada. Ang mga sundalo wala na yung granada. Wala na yung granada. Wala na yung granada. Ang Karil. Ang granada karon na lang diya sa tulo na lang kalugar sa Huna o sa Agdao. Ang granada diri sa Tuan nasa Huna, sa Ilatot o Cirilo o diri sa kuan Agdao. Ang ato yung panawagan ani Paul mao. Mas malipay ko sa akong kabahin pula kung mahibal-an nato nga naani sa kamot sa mga NPA ngano. At least kabalot tagi sa pagatutukan. Kung dili ni ang kunon sa mga nipoy nga sila nag-abduct, well, mo ni ato ang dapat nga gagulan. Mayong buntag Mindanao, mayong buntag Hernel. Daghang salamat. Salamat. Daghang salamat Paul ug Alan sa DXAB 1296. Mga kapamilya, tangi sa pagbalik sa News Patrol. Mga lalaki, mas taas daw ang tsansa nga makasinati og depresyon base sa mga pagtuon. Og ABS-CBN sa git kapamilya, gila isip usa sa mga ahensya nga nakatabang sa mga biktima sa bagyong Pablo. Kana og uban pang mga balita sa pagbalik